Hello guys, welcome to my channel. Our lesson today is how to install variable frequency drive. This is variable frequency drive. At ito ang motor. Pagaganahin natin to paano i-disconnect. Okay? Ito ang kailangan natin ay potentiometer. This one is speed up and decrease, increase. Okay? Para potentiometer. Kailangan natin ng selector switch. So, kailangan natin ng dalawang normally open contact. Lagyan natin siya dito. Normally open contact. Okay. So, samahin natin dito. Para ito ay forward, reverse. Okay. Pag nakasintro ay open. Kailangan natin to at iwaward natin dito. Ito ang drawing natin. Ito ang diagram ng BFC drive. Ito yung terminal 1 positive board. And kukunik natin dito sa ito yung selector switch natin forward reverse. Ito yung selector switch natin na normally open contact. Connect natin sa 2 and 3. So positive is 24 volt to terminal 1. So terminal 1 here, terminal 2 and terminal 3. And then itong 5, 6, 7 ay dito natin kakabit ang potentiometer. Okay? So naka-jumper siya doon sa 1. And then ang supply natin ay pwedeng 230 o 440 o 480. An output 3 phase. An output is 3 phase also. Kung ano yung input natin na 3 phase din ang output. Ito sana pa naka-order ako ng Amazon na single phase na 110 o 220 volts 3 phase output. Order ako niyan, papakita ko sa inyo. So ngayon ito muna papakita ko sa inyo. Itong input ng voltage natin ay 500 to 600 volts. Output is 600 volts. Okay? So saka pag naka-order ako ng Amazon ng 220 volts single phase and output 3 phase, didimo ko ulit. Okay? Alright? Kukunik natin ito. Ito yung motor natin ay ang pwede natin i-set up to RPM nya 1670 and voltage 575 and ampere is full load current is 1.1 lang amps. Maliit lang na ampere kasi maliit lang na motor. Okay? Papakita ko sa inyo paano pag-connect ng BFC drive and how to set up. Right? Okay. So first, connect natin yung terminal 1, positive 1 going to jumper sa dalawang normally open contact. Dito muna tayo. Okay. So terminal 1 here. Okay, terminal 1 sa dalawang selector switch na normally open contact. Okay, forward reverse. Connect natin dito. Kahit saan i-connect dito, sa baba o sa taas, walang problema, either anyway, kasi itong ay for contact lang naman to. So lagyan natin itong isa at kailangan natin ng jumper kasi ito ay 24 volt jumper. Okay. Kailangan natin siya ng jumper. Okay. Connect natin dito. Okay. Right. So tapos na yung jumper natin. Terminal 1, jumper 2, connect to normally open contact,
jumper, ito yun, is the one. And then output of 1 is going to terminal 2. So itong isa, kabit natin sa itong normally open contact, kabit natin sa terminal 2 dito. Okay, kailangan natin ang isang wire. Terminal 2, the terminal 2 is connected going to normally open contact. Connect natin dito normally open contact dahil ito ay jumper na. Normally open contact here. Right, okay, normally open contact. Tapos na yung number 2. Number 3, connect terminal 3 going to here. Normally open na isa. So, para sa ating forward reverse. Hindi gaano mahirap to. Ang tawag nito sa drive na to ay Aton drive. Okay? Ang tawag dito ay Aton. BFD, Variable Frequency Drive. Variable Frequency Drive, connect natin sa motor. Okay? Now, connect to terminal 3. Terminal 3 connected. This is terminal 3. Reverse. Going to normally open contact. Okay. Alright. Ito ay forward reverse. And next, potentiometer natin, kabit natin. So, connect muna natin yung potentiometer is one terminal number 5. Okay, number 5 natin. So, potentiometer. Okay, connected. Next, terminal number 6. Okay. Connect to yung gitna. Pag nag-order kayo nito sa Amazon o sa online, kasama naman ang diagram, kasama naman itong diagram. Okay. Okay. So next, terminal number 7 to here, connect to positive. Okay. Terminal number 7. So connect number 7. Kailangan natin ang jumper to ito. Potentiometer. Kailangan natin ang jumper to terminal 13. Okay, so 7 and 13. Kailangan natin ang jumper. Terminal 7. Terminal 7 ay 0 volts. Dahil ito ay positive volts. So connect natin dito at diretso sa terminal 13. Okay, jumper ko na dito sa 7. Okay. Then 1 is to potentiometer.
Itong potentiometer, mga $10 lang. At saka itong BFC drive, depende, ibang klase. May mga 200, may 100, 300. Okay? Potentiometer. Dan connection. Also, Select. to switch. Itong terminal 7, kinabit ko ang jumper. Itong terminal na to, this diagram here, terminal, and here, parehas lang ng connection ng 24 volts saka ano. Ang pagkaiba lang, single phase, 3 phase. Okay, 3 phase to. Pero depende sa setup kasi po-program yan, right? So number 7, connect to terminal number 3 jumper. Number 7 here, terminal here, 13. Kailangan masupplyan itong 13 kasi ito ay stop, start, papunta sa stop. Okay? Para sa control. So itong 1, jumper natin to sa 12 para positive na ito ay sa potentiometer natin, right? So kailangan natin ang 1 to 12. Okay, this done, and all of this one, di na natin kailangan yan kasi meron naman yung forward reverse, right? Tapos na tayo dito. Kung minsan nagkamali kayo ng connection dito, ito lang pagpapalitin nyo 5 and 7, right? Okay, kabit natin yung motor and supply. So motor here, buksan natin to. Okay. Okay. Lalagyan muna natin siya ng balatan muna natin. Kasi kailangan natin ng lugs. Tanggalin muna natin itong connector. Sabi natin na maayos para professional. Tuturo ka niya rin lang, turo natin ng maayos. Okay? Ang maganda, ilusot natin dito kasi yan may rubber. Okay, ganyan na pag-istila ng motor. Yan. Then ilag din natin siya para professional. Okay, ito green. Kailangan nyo ang green. Ito ay connector or lugs, maliliit na lugs. Okay, crimping natin. Now kabit na natin to sa ground. Ito yung ground nya. Okay. Connection natin, ang kuha na to ay UBW connect together. So, ibig sabihin, itong connection na to ay Y. So, pag nakita nyo itong connection na to, ito yung tatlong nakakonect na to, yung terminal na yan, ibig sabihin yan, U1, ito yung U1, ang N ng U1, U2, B1, siyempre B2. So W1, W2, yan ang magkadugtong. So ang connection na yan, pag itong tatlo ay magkasama, ibig sabihin ay Y connection. Right? So ang supply natin, maging supply natin in U1, B1, W1. Yun ang supply natin. Okay? Unahin natin ang red. Connect. Okay. Unahin natin ang cream.
i-connect na natin kagad para hindi na magtakal. Okay. Red, connect natin sa U1. Connect natin sa U1. Okay. Pag connect nyo dyan sa terminal, siguraduhin nyo lang na hindi sasabit sa kabila para hindi siya mag-short circuit. Okay. Kasi lalo ito, 500 volts to, 600. 575 volts, 600. Higpitan nyo lang, okay? So, ilayo nyo yung lug nyo dito. Next. Okay, pwedeng black or red. Red, white, and blue. Red, black, blue. Okay, pwede yan. White, kasi white na nandun, so B1. Total, forward reverse naman. Right? Hindi na natin kailangang i-reverse to. Kasi ang switch ay may forward reverse. Okay, so, cream. Then, open it. Connect to B1. Okay. Next here, black is W1. Again, connector or lugs, small lugs. Lug! Kasi maliit lang kaya lug. Pag malaki, lugs. Okay. Trim natin. Alright. Tawagan natin. Ano ipasok natin sa W. Siguraduhin lang natin na hindi sasabi sa bawat isa. Para hindi mag-short circuit. Okay. Alright. Connected done. U, red, U, white, V1, black, W1. Okay. Takpan natin siya kasi 600 volts yan. Para safe tayo mamaya pag pinandar natin. Takpan natin siya. Para ang pagtuturo natin ay tuturo ka na rin lang. Professional na. Hindi naman yan holy mac, they page me. Okay, ito naman sa kabila dito sa load side UBW, balatan natin. Okay, page me 914. Okay. Right, kabit natin sa to be continue, okay? Page nila ako sa linya. Babalik tayo. Ang dali lang. Okay. Next one. Itong supply ng ating motor ay 3-phase. Kabit muna natin ang green wire sa load side. Ito sa ground. Then U, red wire, white wire, connect and B, and black, connect to double. Right. Okay.
Now the input voltage is 3-phase. Connect the power. Ground wire, ito yung supply natin. Cord, ground wire here. And then red one to line one. Look like they page me. White wire, line 2. They page me. And line 3 is black wire. Okay, to be continued. Sorry. Okay. Primary input 600 volt is done. Okay. Now plug in natin. Plug in natin bago natin kunin ang parameter. Kung ilang voltahe ang motor, kung ilan amps niya, ipoprogram natin. Pero bago natin turn on power, kuhanan natin ng ito, importante ito. Kunin natin ng RPM ng motor is 1690. Sulat natin RPM ibig sabihin revolution per minute ay 1690 RPM. Okay, so ang full load current niya is full load current amps is 1.10 or 1.1 amps. Then voltage niya ay ito, voltage volts is 575 volts. Okay, so yung tatlo na yan, sisitap natin. Tuturo ko sa inyo bago natin pandarin. Okay, yung tatlo lang yan. Right, so turn on ko ang power. Plug in the power. Okay, power is there. Power on. Go to paano natin set up? Press OK. When it's blink, we're going to parameter. Okay, RPM natin is 1690. Ang voltahe natin ay isa volts 575, then amps. So we go to P107, P106. Okay, how to set up? Press OK. Press OK. Now P10. So kailangan natin ang voltahe. Set up the volts.
Punta tayo sa P107 voltage. Okay. P107. Okay, press arrow. Nine, 7. Okay. Now 575 already set up. 575 voltage. Okay. So punta tayo sa amps. Is nakalagay dito 2.0 kasi ibang motor ginamit. Ngayon kailangan natin 1.0 amps. So POA. So press here arrow. Now POA. Press OK. Now nakalagay sa amps 2.4. Lagay nila sa 2.4. Palitan natin, lagay natin sa 1.1. Yung motor natin, ang amps niya ay full load current niya is 1.1. So ilagay natin ito sa 1.1. This arrow button. Okay, okay. Baba natin siya. Okay, okay. 1.1. Then 575 RPM 1690. So PO10. Parameter, yung mga parameter is P110 1800 nakalagay kasi ginamit namin ito sa ibang motor. 1690. Lagyan natin sa 1690. Okay. So parameter P110. Okay, P110. Okay. 1740 nakalagay. Ito 1690. Lagyan natin sa 1690. Baba natin. 1690. Okay. Done. Done. Set up done. Ganon lang pag set up. Napakadali. Yan o, pag nag-blink yung arrow up and down. Kung gusto mong lagay sa 14, taasan mo yung arrow para pupunta sa 14. PO1. Yung sa parameter. Right? Okay. Testingin natin kung ilang voltahe ang ating supply. Supply voltage natin is primary is 600 4 5 3 phase. Okay, 600. Okay, try na natin. Okay, so itong selector switch natin, turn on, forward, reverse. Okay, okay, na ngayon forward muna natin. Turn on ang switch, forward. Ayaw umandar, ayaw umikot kasi ginamitan natin siya ng potentiometer. Itong potentiometer increase decrease. Yan, para makita nyo. Okay. Kung nyo itong motor, iikot yan. So naka-decrease tayo. Pipihitin ko siya. Andar na to. See? Ganyan ang pagkabit ng drives. See? I can speed up more. Isa natin speed. See? Yan. Paano magkabit ng, see? Now, maximum speed. 1740. Itong tawag dito ay Aton BFD. Variable Frequency Drive. Okay? Ganun lang kadali. Right? And decrease. Decrease the speed. Now, stop. Okay, I decrease the speed. Now I
hinaan ko lang ng speed and forward reverse ko para makita nyo. Okay, hinaan ko lang ng speed. Lower the speed para makita nyo ito umiikot. Right? Now, I stop. Going to reverse. Now reverse. So forward reverse. Then, pwede nating speed up. Increase speed. Yan kagandahan ng variable frequency drive. So alam nyo na pagkabit ng A-tone drive, A-tone variable frequency drive, right? Ganun lang kadali. Okay. Increase, decrease the speed, increase, potentiometer nagdadala. Ngayon, kung gusto yung ang maximum speed na siya, gagamitan natin na ng isang stop start button. Itong load side ng motor o kaya sa primary side, pwede natin gamitin yan forward reverse din push button para hindi na natin continuous on na, pwede rin para hindi na natin continuous nang naka-on siya ang motor, pwede natin gamitin forward reverse, right? But here you can do forward reverse also. Stop and reverse. Alright? Okay. Kunan natin ang voltahe. Kung wala ng maximum. Pag maximum volt siya. Okay, 639 volts. Okay? Yan ang output voltage niya. Kasi ang drive, inverter yan. Right? Alright. That's all. Okay. Potentiometer kailangan. Potentiometer. Alright. See? Okay. Forward, reverse, reverse, stop, forward, right? Hininaan ko lang, speed up natin, right? Forward, reverse. Okay guys, ngayon mayroon kayong natutunan tungkol sa variable frequency drive, right? It's 8 600 volts. Okay guys, that's all. Have a great day. Please don't forget to like and subscribe, right? Okay, bye bye. Hinaan natin.